Tunog ng bell, dapat sinyalis yan ng pasukan na. Pero bakit ngayon, tunog ng putok ng baril ang ikinagigising natin? Bata, naka-uniforme, may dalang bag, may dalang lapis kanina, ngunit ngayon, baril. Sa loob ng paaralan, sa lugar na dapat pinakaligtas, sa lugar na tinatawag nating pangalawang tahanan. Nagtatanong ang balita, sino ang may sala? Nagtatalo ang comment section, gobyerno, paaralan, social media, peer pressure. Pero sandali lang, bago tayo magturo, tingnan muna natin, tingin muna tayo sa salamin. Gobyerno, ano ang action mo? Higpitan ang batas sa baril? Oo. Maglagay ng guidance counselor sa bawat paaralan? Oo. Mental health program para sa mga bata? Oo. Surveillance, security, ID check, oo. Pero ang batas, walang ngipin kung walang magpapatupad. Ang programang maganda sa papel, nabubulok kung walang pondo. Ang zero tolerance, walang silbi kung ang bata, zero na rin ang nararamdaman na pag-aaruga galing sa mga magulang at sa tahanan. Kaya gobyerno, kumilos ka, hindi puro pa-presscon, hindi puro iimbestigahan. Protektahan mo ang mga bata bago pa sila magpaputok ng susunod na baril. Paaralan, ano ang aksyon mo? Maging mata, maging tenga. Yung batang tahimik ng 3 linggo, kausapin mo. Yung batang laging galit, yakapin mo. Yung batang laging binubuli, ipaglaban mo. Ang paaralan, hindi lang dapat tagapagturo ng math, science at iba pa. Dapat din tagapagligtas ng buhay. Pero, alam nyo kung saan ang pinakamalakas na pagsabog? Sa loob ng bawat tahanan. Oo, mga magulang, mga tahanan, tayo. Sino ang nagturong humawak ng baril? Sino ang nag-iwan ng baril na para bang laruan lang sa aparador? Sino ang nag-normalize ng galit, mura at pananakit sa hapagkainan? Sino ang mas abala sa cellphone kaysa sa anak na umiiyak sa kwarto? At sino ang nagsabi na lalaki ka dapat matigas ka, imbis na anak halika, pag-usapan natin yan? Ang baril, hindi basta-basta napupulot. Ang galit, hindi basta-basta napipitas. Ang karahasan, natututunan. At ang unang classroom ng bata, hindi paaralan, ang bahay. Pag ang bahay tahimik sa problema, pero maingay sa away, huwag kang magtaka kung sa school, siya ay sisigaw. Pag ang magulang walang oras makinig, huwag kang magtaka kung sa baril, siya ay hahanap ng boses. Kapag ang pamilya walang Diyos, walang yakap, walang disiplina, huwag kang magtaka kung sa mundo sa labas ang magdidisiplina sa kanya at madalas huli na. Kaya sino ang may sala? Hindi lamang iisa. Gobyernong mabagal, paaralan kung minsan ay bulag, lipunan, yes, lipunan na nagbebenta ng karahasan na para bang entertainment, at tayo, mga magulang, na akala ay sapat na ang pagsustento at pagbibigay ng kailangan nila. Mga tahanan na may wifi pero walang kumusta ka anak. Kaya ano dapat ang gagawin? Gobyerno, ipatupad, ponduhan, panagutin. Paaralan, alagaan, obserbahan, kalingain. At tayo, mga magulang, i-check ang bag, i-check ang kwarto, i-check ang kaibigan, pero higit sa lahat, i-check ang sarili. May oras ka ba sa anak mo? Nakikinig ka ba bago magalit? Niyayakap mo ba bago matulog? Tinuturuan mo ba na ang problema hindi binabaril, kinakausap? Mga magulang, tayo ang unang guro, tayo ang unang pulis, tayo ang unang guidance counselor, tayo ang unang pader na dapat sumasalo sa galit ng anak natin bago pa ito pumunta sa ibang tao. Huwag na nating hintayin na ang susunod na balita ay pangalan ng anak ng kapitbahay mo o mas malala, pangalan ng anak mo mismo. Bawal ang baril sa loob ng bag at sa baon nila. Ang dapat nasa bag ng bata, lapis, libro at pag-asa. Ang dapat nasa puso ng bata, pagmamahal, hindi galit. Ang dapat nasa tahanan, Diyos, usapan at yakap. Dahil ang paaralan, ginawa para magturo, hindi para magburol. At ang mga bata, ginawa para mangarap, hindi para kumatok sa langit ng ganon kaaga.
kumilos na tayo bago pa mahuli ang lahat.